Sa buong mundo, tanging sa Pilipinas lamang may direktang partisipasyon sa pamamahala ang mga kabataan. Ito ang SK o Sangguniang Kabataan. Halos 42,000 ang inihahalal na SK chairman, liban pa sa mga kagawad. Sa tuwing may SK at barangay elections, lagpas 3 bilyong piso ang inuubos ng gobyerno. Hindi birong halaga para lamang sa pagpili ng mga sinasabing susunod na lider ng bayan. At kapag nakaupo na, panibagong gastusin na naman. Alamin natin, sulit ba ang bilyong-bilyong pisong sustento ng bayan para sa SK? Paliga, variety shows, clean-up drive. Dito kilala ang Sangguniang Kabataan o SK. Ang SK raw ang boses ng kabataan at ang mga lider nito, mga ehemplo ng kahusayan at idealismo at dapat tularan. Halos 26 na milyon ang kabataang edad 15 hanggang 30 sa bansa ngayon. Halos 30% ito ng ating populasyon. At isa pong potent force ang kabataan. Sila po ang may energy, sila po ang nasa Twitter, Facebook, sila po ang nasa on the ground, sila po ang nasa streets. So importante po na mahubog natin ang kabataan upang sila ay mag-participate in nation building. Taga Tondo, Maynila si Raul de Jesus, 17 anyos. Nahalal siya bilang SK chairman sa Barangay 217, Oktubre noong nakaraang taon. Wala raw sa plano ni Raul na kumandidato. Nagkabiruan lang po ng mga barkada. Kaya ako, pinilit lang po nila ang patakbo. Kasi po, sabi po nila walang kalaban yung kumakandidato, kaya po pinatakbo nila. Sa kanilang barangay, 20 lang ang rehistradong botante ng SK noong nakaraang eleksyon. 15 rito, kaibigan ni Raul. Kaya naman sa bisa ng boto ng 11 niyang kabarkada, nanalo siyang SK chairman. Ako lang po kasi pinakamaano sa amin. Parang pinakamataas po. Mataas? Sa height? Hindi po. Parang grupo na mumuno sa kanila. Marami na raw proyektong nagawa si Raul at ang kanyang mga kagawad. Nagpalaro po ako sa mga kabataan ng basketball. Saka nagpakain po, namigay ng mga gamit sa mga bata. Nakapagbigay po ng 120 bag, baunan, lapis, pencil case, tsaka kapote po. Marso nitong taon, sumulat si Raul sa City Engineer's Office upang hilingin na maaspalto ang isang bakanting lote sa kanilang lugar. Balak niyang patayuan ito ng basketball court para sa mga bata, kahit pa may basketball court na sa kanilang lugar. Kasi yun po yung mga gusto ng mga kabataan. Maliit na bola. Kaya maliit na court. Kasi po hindi po sila nakapaglaro sa malaking bola kasi hindi po nila kaya itira. Sa isang pag-aaral noong 2005, lumalabas na marami sa mga SK officials ang hindi alam kung ano ang kanilang trabaho at lalo nang di alam kung paano tutuparin ito. Ano ba yung hindi nila nagagawa? Yan yung legislation. Kasi onti lang sa kanila, hindi nila nga alam na pwede pala yun na maggawa kami ng ordinances na mapapatupad talaga sa barangay or ano pa ba yung functions nila. Yun, yung kahit yung paggawa ng report ng projects nila, isasubmit nila, yun, medyo kulang. Hindi na-document yung work nila. Sa ilalim ng Local Government Code, ang kwalipikadong maging opisyal ng SK ay mula 15 hanggang 21 anyos. Pero binago ito at ginawang 15 hanggang 17 anyos lang.
iniiwasan lang naman talaga nun bakit naging hanggang 17 years old lang siya na maghalo yung list of voters na 18 and above with the youth. Malaki kasi implications niya kung hindi na separate sapagkat during elections, alam mo naman maraming nangyayaring pandaraya na hindi mo masasala. Sa buong mundo, sa Pilipinas lang may eleksyon para ang mga kabataan makibahagi sa pamumuno sa gobyerno. Nagsimula ito noong 1975, panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, nang buuin ang Kabataang Barangay. Noong 1991, binuwag ang Kabataang Barangay at pinalitan ito ng Sangguniang Kabataan o SK. Pati daw ni dating Senador Aquilino Pimentel Jr. ang mga problema sa SK ngayon. Si Pimentel ang may akda sa Local Government Code na siyang bumuo sa Sangguniang Kabataan noong 1991. Sa tingin ko, yung SK naman ay siguro nagsisikap sila na magawa nila ang kanilang katungkulan. Pero sa kasalukuyan, medyo hirap na magampanan nila sapagkat karamihan sa kanila between the ages of not less than 15, not more than 18 ata. Sa paglipas daw ng panahon, kung ano-anong proyekto na lang ang ipinatutupad ng SK. Ang makikita mo lang, effective ang SK saan? Sa pag-conduct ng mga sports development program. So hindi masama yun na basketball o beauty contest lang ang alam nila. Sa level nila, yun yung kaya nila i-handle kinds of projects. Huwag naman natin silang hanapan ng parang napaka-major project na malalaki. Kasi 15 to 17, ano pa lang yan, nag-aaral pa lang yan. Kaya nga tinuturuan natin sila dapat. Ang NYC o National Youth Commission ang nagsisilbing National Secretariat ng SK. Tungkulin ng Youth Commission na hasain ang kakayahan ng mga kabataan sa pamumuno. Kami naman sa National Youth Commission talagang pinupursige namin ang pakiki-dialogo at pakiki-engage sa SK National Federation. Anumang edad, may kakayanan daw mamuno at makiisa sa gawaing panlipunan. Ang isang magandang tingnan natin doon is, pine-prepare na natin as early as 15 years old ang mga kabataan natin para maging conscious and civic. Conscious, socially aware, and to be civic. Meaning, ang iniisip dapat nila ay hindi lang pang sarili, hindi lang pang pamilya, kundi para sa kanilang komunidad din. Sa pamamagitan daw ng SK na kinikilala ng saligang batas, ang SK ang dapat na maging pandayan ng husay ng kabataan. At dito raw magmumula ang mga susunod na lider ng ating bayan.